gusto kong Bakit? ipalabas yung bahagi ng press con ni Ombudsman Remulla nung Friday Oo nga eh, 'no? dito sa mag-inang Legarda. Naku po, medyo nagimbal ang weekend natin, partner. Ah, Oh, nagimbal ako tayong hindi ako lahat. Ay, hindi ka nagimbal. na Kasi nagulat? nung ko pa sinasabi sa'yo Totoo yan. naman. Kasi in all fairness, last year pa po ito nabanggit din. Around November, binabanggit din naman ni Ombudsman na talagang may ano na, may, di ba may mga gano'n na sila? Iniimbestigahan? Lumabas na tong issue na to last year pa eh. Hindi, doon sa project Yes. na pinasok nung Oo. nakababatang Leviste. Pero yung involvement ng ina, Ngayon lamang. yung sinasabi ko sa inyo noon pa rin na Oo. ipaliwanag natin yung pinanghuhugutan ditong provision. Ang pinanghuhugutan po dito mga kapatid, mismo yung provision po ng ating saligang batas na nakailang punto na ho tayo. At hindi lang po ito isa na senador o congressman. Oo. Ang klarong-klaro nga po na may mga paglabag sa ganito pong usapin. Na para bagang may conflict of interest ba yan, partner? Sandali lang Ganoon? ha. Baka tayo kapusin sa oras. Reserve ito for tomorrow. Naku naman, ikaw naman ang bibitig ka naman. Akala namin Dati ko today nang na. sinabi sa iyo ito. Oo Hindi ko nga. sinasabi na ito ho particular. I mean, tayo po nagpapartikular ha, na mambabatas. Pero ito ho yung hugot doon sa aligasyon laban sa nakatatandang Legarda. Andiyan na ba ang direktor ng NBI? Unahin natin siya kasi importanteng issue rin po ito ngayon, no, mga kapatid. Ha? Hango po dito mga kapatid sa provision na ito. Ha? Mamaya na, sige. Baka mabitin kayo. Kung sakasakaling itutuloy ho natin itong diskusyon na ito. Pero ako lang nagtataka, saan nang humuhugot ng plunder? Dito po sa bagay na ito na conflict of interest daw, doon umano sa paglakad. Kasi nga, parang hindi ho ginamit yung salitang lakad, pero kung paiiralin mo yung common sense, paano nagkaroon ng ganyang kalawak na prangkisa from Congress yung 21 anyos. Kung hindi daw po umano ay tumulong yung ina na itinatanggi ho naman ngayon, no? Ni Binibining Legarda, ni Meron Ginang siyang Legarda. statement, Okay. oo. Yung kasi, kung pairalin mo, kumbaga, ang common sense, no? Common sense, hindi yan, hindi, kaisipan po na, malamang. Pero, well, common sense, nakakatulong sa atin yan minsan to interpret, no? Laws and scenarios. But common sense is not proof of the crime, no? Right? Hindi siya proof. Common sense na lang yan. Hindi. Ano ang proof? Doon tayo magkakatalo. Ano preba? Pero maganda hong pag-usapan natin din yan kasi hindi ito nag-iisa na kaso. Hindi ba? Kaya ho, yung iba nga ay namamayagpag at ginagawa pong ang negosyo o hanap buhay ang pagiging miyembro ng Kongreso at maging ng Senado. Right? Oo. Ang kanila pong adikain, kaya ho sila namumuhunan ng bilyon piso Malakas sa inyo yung kartel? para ho magkaroon ng posisyon sa Senado, maging senador sa kanilang business interest. Nasa linya ngayon si Attorney Melvin Matibag, ang direktor po ng NBI. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted at G. Chacha. Sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang umaga po at salamat po muli. Salamat sa panahon, Direktor. Ito po si Chacha. Yes. Attorney, unahin ko muna ito kasi last August 1 lumabas sa balita na ipapasabina nyo daw po itong si Congressman Leandro Leviste, maging itong yung dati pong advisor, si Jacinto Paras. Napadala na po ba yung sabina dito sa dalawa? Napirmahan na po nung Friday, kaso nag-closing of office hours na po. So today po ipapadala po. Oo. And they're expected to come on Thursday po. Okay. Thursday po nila ito inaasahan na matatanggap. Attorney, kung sakali Hindi, man... papadala po ngayon. Matatanggap po ngayon. Okay, Ngayon today po, din araw po. na. Ayan, para lang din po klaro. Apo. Ngayon nila po yan Tapos matatanggap. Thursday po yung invitation po. Alright. Kung sakali po na hindi sila sisipot doon sa inyo pong imbitasyon, ano po ang next na hakbang dito ng NBI? Well, we'll give them another chance na pumunta. Pero I encourage them to come kasi po
ang nangyari nga dyan, binanggit po yung pangalan nila. So, ibig sabihin, gusto naman po namin silang bigyan ng pagkakataon na magbigay linaw kung bakit dumulutang yung pangalan po nila sa usapin na ito. So, hindi naman po necessarily sila na kaagad dapat sabihin na may kasalanan. Parte po ng ating due process, yung proseso na magpaliwanag po sila. At kung malaman natin na hindi naman totoo yung pagbibito ng pangalan nila nitong mga subject namin pong nahuli, tutulungan din po namin sila to go after them. Pero ang kailangan po sana dito, mabigyan pong linaw yung pangyayari po na ito. Oo. Kasi nga nagsimula ito doon po sa sinasabi na nailigtas niyo po doon sa human trafficking operation. Nasaan na po itong, tama po 3 babae, tapos may isang talent manager. Tama po ba yun, Direktor? 5 babae po yung ating pong na-rescue. Tapos yung talent manager na sinasabi, turnover na din po sila. Turnover na po natin yung Yes po. Sa DSWD po. Kasi po, yan po yung proseso po natin na kapag ka po na-rescue natin, DSWD po ang nangangalaga po sa kanila. Okay. Attorney, gusto ko lang po makahingi po ng mas detalyado pang salaysay para maintindihan natin ang buong konteksto po nitong operasyon ng NBI na ito. Saan ho ba nagsimula ito? Ito hong sinasabi na pagkakaroon daw ho ng pagtatangka umano na ma-entrap, no? Kung tama ho yung word na ginamit ko, o malagay sa alanganin si Executive Secretary Recto. Well, para po mas malinaw, maganda po yung tanong po ninyo, Kated. Ganito po kasi nangyari. Ito pong subject namin na yung pong talent manager, so to speak, o sabi nga, bugaw po, matagal na po minomonitor po ng NCR, ng aming pong NCR office. May mga complaint na po ng human trafficking sa kanya. Pero kaya po nagkasa po ng operation, ng entrapment operation. Sabi nga po, itong daw taong to, high-end daw po nga, babae, tsaka lalaki, yung kanyang, so to speak, yung iniaalok para po magbigay ng sexual favors. So nagkasa po ng entrapment operation sa isang 5-star hotel pa nga po ikinasa dahil yun po yung setup niya lagi, 5-star hotel or private area po na ganyan. So nagkasa po, nang naibigay na po yung mark money, yung entrapment money po, nahuli po ngayon. Hinuli ngayon itong tao na to, dinala po yung 5 subject na babae sa office po ng NCR. So nang iniimbestigahan na po, dinidinay pa niya na hindi ko naman tinanggap yung pera at saka hindi naman prostitution, PR lang, yun po yung term eh. Parang usap-usap lang daw. Pero nakapasok na po sila dun sa pribadong kwarto. Nung nagigipit na po sa pagtatanong, bigla po siya nagsalita na eto bang paghuli sa amin may kinalaman dun sa plano namin na na paninira. Character assassination po, yung term na ginamit kay Secretary Recto. Yun po doon po lumabas na nung tinawagan ako ngayon po nitong mga investigador na, sir, ito pong subject na nahuli namin, may sinasabi na paninirang gagawin, character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaya sabi ko, imbestigahin nyo, palalimin ninyo, at doon na po nagsalaysay yung plano po nila. Ang plano pong gawin, para po maliwanagan, hindi po ipapain yung babae kay Executive Secretary Recto. Kundi ang gagawin po, kukuha ng statement po yung 5 babae, kukuhaan po ng statement na ang palalabasin po ay si Executive Secretary Recto ay kumukuha sa kanya ng babae. Yung 5 babae na yun, nakuha ni Executive Secretary at sinasasabihin, nagdag-drugs, binubugbog, sinasaktan, nagsapahagaw ng pera. Ganun na po. Yun na po yung ginagawa rito. So, character assassination po. Lumalabas dito, Tatay, kung alam po niyo yung sa KGB, yung compromat na tinatawag. So, gagawa po ng parandushir na ginawa po nila yon para sirain po yung isang politiko o isang tao. Yun po yung nangyari dito. Ayun. So, mas naintindihan ko na coming from you kung saan po ito nanggagaling. Itong istoryang ito na nakanin nyo ay gusto makuha yung panig ni Ginoong Leviste at saka nitong Ginoong Paras. Saan sila pumapasok ng dalawa? Ito po, dito nagtapat na po, nag-tell all na.
sinabi, noong May 26, tumawag sa kanya si dating Congressman Jing Paras. At sinabi na may importante silang gagawin pagmimitingan. So, nag-meeting po sila ng 3 beses sa isang restaurant dyan sa Quezon City. So, yung meeting po nila, doon na nila pinaplano. Meron na pong salaysay na binibigay, naghahanda ng affidavit po. Yung 5, pinapahandaan. Ang humarap po doon sa meeting, ito nga, itong talent manager na to, may dalang talent. So, isasalang po yun. At ang balak nila this week, ipapile po sa piskalya, kakasuhan po ng Bausi si ES Recto, tapos po magpe-press con pagkatapos. At in fairness po kay Congressman Libiste, he was not present in the meeting. Ang present po si Jing Paras, saka po mga abogado na nagtuturo ng sasabihin at gusto silang ibibidyo na. Tapos doon pinag-usapan yung pera. Doon na po lumabas yung pangalan ni Congressman Leandro Libiste nung sinabi po ni Jing Paras na ang magpopondo, ang gagamit, ang magpopondo ng operasyon ay si Congressman Leandro Libiste. So doon na po pumasok yun. Ganun po yung pangyayari, kaya lumabas po yung istorya. Meron ho ba... At meron pong... Go ahead, sir. Sige po. Meron po silang text exchange message sa Viber na nakuha na po namin. Si Jing Paras, saka po itong ito pong talent manager. Yung pong panig ni former Congressman Jacinto Paras, ni Jing Paras, ang sabi niya ho daw, sa tamang forum po siya sasagot dito sa aligasyon na ito. At kanya itinatanggi, ang binabanggit po ngayon ni Director Matibag, just for the record, at kami po sa aming programa ay bukas din po sa kanyang panig, just for the record. Ngayon po, Attorney Director, yun ho bang binabanggit nyo na handa na yung affidavit na supposed to be po ay pipirmahan nitong mga umano ay magkikwento against the ES, yan ho ba ay nakakuha na kayo ng kopya? Wala po. Ganito po kasi nangyari dyan. So nag-usap. 3 meeting po. July 11, July 15, tsaka July 26 po. Yung po yung 3 date ng meeting. So kino-coach muna po nila. Kino-coach. Tapos ang balak po, this week magkikita, bibigay yung affidavit. Pag pirma ng affidavit, babayaran sila ng 30%. Pagka-file sa piskalya po, tapos press con, babayaran ng additional 40%. Yung 30% daw, habang tumatakbo yung kaso, dun po babayaran. Yung po yung naging kaso. May sistema po talaga at kasama yung mga abogado. Yung po yung ina-identify namin. Sino yung mga abogado kasama? Kasi may pananagutan din po ito. Kung totoo po, itong sinasabi nga po na disenyo ito. Pero may detalye po kasi ibabalik ko lang po, Katid, hindi ko nabanggit. Doon sa 5 pong babae na na-rescue, nagkataon pa, isa doon yung isinasama rin sa 5 na ano po na gagamitin na mag-affidavit. Kaya 2 po yung nagtitistigo na parehas po yung istorya nitong talent manager sa itong babae na supposed to be gagamitin. So doon po lumabas yung istorya. Meron ho bang CCTV footage po yung mga meeting na binabanggit nyo na yan? Well, yun po yung ating ginagawa ngayon kasama po sa investigation natin na makapag-secure ng CCTV rito. Pero syempre may proseso po yan, Katid. Kaya kailangan po namin sundan lang po yung proseso niyan. Ngayon, ang simple lang po, kung magsasalita talaga si Kong Jing Paras at categorically sabihin niya, hindi ko kilala yan, wala kami dito pag-uusap, mas lalalim po yung investigasyon natin. Bakit nagsasalita ng ganito itong mga taong ito laban sa mga individual na yan? Ano po? Sir, yun hong bugaw lalaki. Para po gender correct, lalaki po yung gender niya, pero ano po siya, LGBT po. Okay. Sir, kaninyo, lumabas na lang itong mga kwentong ito nung panahon na nahuli na ho sila on a separate operation, right? Opo. Okay, sige. Human trafficking po talaga yung kaso. Human trafficking. Opo. Sa isang 5-star hotel. Tama po. Hindi kaya itong bugaw na ito, kliyente niya talaga ito matataas na opisyal ng gobyerno? At talaga hong may engagement yung mga talents niya sa mga taong ito, kaya din naman may mga kwento-kwento na na kaya malakas ang loob kasi naging client na nila yung matataas na opisyal ng gobyerno.
Well, yung possibility po na yan, tinitingnan natin, Kated. At actually, we have the access po ngayon sa kanyang gadget, yung telepono, because that is a subject of the operation. But just the same, we're applying for a cyber warrant para po makita namin. Although, siya naman po, voluntarily, sinishare niya yung mga information doon sa telepono. And I have to admit, Kated, meron pong mga nandun sa phone book ng telepono niya na mga medyo kilala pong personalities. Nitong Bugaw. Opo. Opo. In other words, contact siya nitong mga personalities na ito kung kailangan nila ng serbisyo ng kanya mga talent. Well, that is something that we cannot assume yet. Basta ang sinasabi ko po, pag nakita po natin yung kanyang cellphone, yung phone book, makikita natin po, i-check pa rin po natin kung yung pangalan ay tumutugma sa actual na numero. Kaya nga po, sabi ko rito noon, parang Epstein yung pagkatao nito kasi yung mga binabanggit na pangalan, nung unang kinakausap natin, may mga ano po, may mga kilala talaga, mga men in uniform, mga matataas na tao, mga negosyante, mga politiko. So, yun po yung isang tinitingnan po natin dito, Kated. Okay, sige. So, Na atin po kailangan po papalalimin. sige po. So, hindi ito, kumbaga, usapin na nagpaplano sila para kapag kinuha itong mga talent niya, para bagang i-entrap yung official, kung hindi, gagawa-gawa ng kwento kahit na walang ganoong senaryo. Yung pong sinasabi ho ninyo na pinanggagalingan nito. But again, ngayon po, hindi pa ho natin may tuturing, na talaga pong may kaugnayan dito si Ginoong Leviste o si Attorney Jing Paras, kasi nga po, yan po ikwento pa lamang noong pong talent manager, para ho natin may klaro lamang, Attorney, no? Tama po. Saka po nung babae, na isang nakasama dun sa operation po. Okay, So, dalawa po sila. So, tama po kayo, certain. Kailangan namin tingnan doon sa CCTV kung talagang nangyari yung pagpupulong. Opo. Although doon po sa text exchange nila sa Viber ni Kong Jing Paras, we validated the number, sila yung nag-uusap. So, to Congressman Libiste, yung statement nitong atong talent manager, pwede nating masabing hearsay pa dahil nanggaling kay Kong Jing Paras. Pero yung sinasabi po nilang nakausap si Jing Paras, that is direct testimony na pwedeng i-deny po ni Kong Jing Paras at ng mga abogadong kasama po rin sa pagpupulong. Although may corroboration na po yung testimony nitong talent manager, dahil yung talent po na isang kasama doon, parehas po sila ng storya. Ano po? Ito pong talent manager na si... naku, munti ko na mabanggit yung pangalan. Yung pong... ito ba yung nakausap nyo na po mismo? Nakausap ko po mismo at narinig ko po yung kwento niya mismo. Opo. Tapos kaya po yung isang network nagkaroon ng exclusive sa kanya at saka doon sa hindi po namin pwede advice po ng lawyer yun para may lawyer po siya. May lawyer na po siya tumatayo. Ngayon, kaya pinayagan po namin. so yung sinasabi nyo, yung listahan ng kanyang mga kliyente, medyo ano ito, ano ito, as in pangalan ng mga politiko, pangalan ng mga high-ranking military officials at mga nasa gobyerno? Certainly, ano ko lang po, wala pong listahan ng kliyente. Sinasabi ko lang po, nung kapan-checking doon sa phone book, lumalabas may mga personalities na kilala rin sa phone book. I'm sorry. Wala siyang blue book. Sorry. Nasa phone book niya, mga contact Contacts. numbers Oo. ng mga official ng gobyerno. Oo. Opo, and it's not a crime. Opo. It's Oo not a naman. crime na magkaroon ka ng pangalan ng isang public official sa iyong phone book. Correct. Hindi Tama. krimen yun. Baka Opo. Opo. Direktor, may isa pang listahan na binabanggit Listahan daw ng possible target aside from ES Recto. Meron daw? Isisiwalat niyo po ba ito? Actually, hindi naman po listahan, pero base doon sa aming initial na pagsusuri, Oo. mukhang yung plano, meron po against sa maraming mga tao dito, yung po mga high-ranking. High-ranking Kaya officials. binanggit ko kanina, Kated, kung walala nyo, binanggit ko yung compromat Kung Oo. pamilyar po kayo. Yung sa KGB yan That is an operation done noong the 1950s Yung pong isang civil servant dyan, yung si John Basal, na ginawa po niya. Kinuha siya ng mga ano po nung tawag dito, entrapment, na kasi yung pagiging gay noon sa yung pagiging LGBT noong sa British is being pinagbabawal punished. So yun. nilagyan ng honey trap.
Ginawa po, para yung doon po nanggaling yung honey trap. Oh, yes, Sunod-sunod sir. po yan. Yes, Ang sir. pinaka-recent po, sir, kung maalala nyo, yung kay President Trump, di ba po? Oo. So, ganun po gumagawa po ng do-share ba na tawag Oh. na parang compromising para sirain po yung isang politiko. Noong ito po yung pattern na nakita namin, itong compromise na ginagamit po ng KGB noon. Oo. Director, sino pa daw ang ibang target? Wala po kasi kinabanggit over the weekend din dun sa balita. Hindi ko po mapangalanan na Okay. Chacha kasi po we are in the process of validating po. Okay. Ang malino po kasi talaga na napangalanan dito ay Opo. si Ralph Recto. Ang term pa nga nila doon sa pagpupulong, Senator Recto pa eh. Yun po Okay. yung pagkakaano nila, pagkakabanggit po. Okay. Okay, Director, sige po. oo. Ano, Last na lang po. Kasi meron pa tayong happy hour Yes, dito. oo nga Parang, eh. Huli na lang, dalawang Mm. bagay po. Director, yun pong mga babae, ano po ba ito? Mga artista, ano po sila? Talent po? Ano ibig sabihin ng talent para lang po mas malinaw? Well, mga ano po actually, hindi ko po nakita personally yung mga babae po doon lang sa interview na pinakita sa akin sa video. Pero ang report po dumating sa akin, meron po medyo mga gumagawa-gawa po ng mga pelikula. Yung lumalabas po sa isa pong hindi po Netflix, basta I cannot mention Oh, po yes, siguro yes, yung yes. We to be understand. fair. Oo. Pero yung po yung medyo kilala na grupo, Platform. yung po yung referral din sa grupo na yun. Opo. Okay. Ayun, tama po, Oo, platform. So, Okay. medyo ganun po. Saka may mga modelo. Oo. Ganun po Oo, ang sige po. profile po nila. Okay, ito last na lang po talaga. Attorney Melvin, last time kasama po namin kayo. Tungkol po dun sa Opo. mansion na naghingi na po ng patawad eh. Yun pong nag-post na social media content creator. Ano pong plano nyo doon? Opo. Magsasampa pa rin po ba kayo Well, ng kaso? Yes po, DJ Chacha, piniprepare po nung aking lawyer yung kaso against sa Sasot. Lalo na, inadmit niya po na gano'n. Kasi the damage was done eh. Medyo hindi po maganda na practice eh. So, I appreciate na nag-apologize pero binalita tapos ginawang content na po ng kung sino-sino. Paano na yung mga hindi nakabasa? Nagkaroon na po ng judgment po sa atin eh. So we should not tolerate po yung ganito. Kailangan po papanagutin po natin. Yung mga video po na amin napapanood relevant to this case po ng honey trap, saan po galing yon? Saan galing yon? Yung pong video ng paghuli po ba? Oo, Sinasabi niyo po? itong pinalalabas nga sa media, itong may mga kababaihan, saan po yun? Meron pong naka-body worn camera po yung ating lagi mga operatives. So, Okay. tapos we can provide naman po yan sa mga Okay. nag-cover po. So kumbaga po, ano ito, parang pinadadaan yung mga kababaihan and then yung sinasabi na mga tumatangkilik sa umano'y kanilang serbisyo, ito ho yun, nanonood lang sa kanila, ganun po yun. Well, yung video po ba ng paghuli yan sinasabi niyo kasi yun po yung meron kami. Ito ho yun, ito yung video ngayon, may mga nakaupo po sa isang So, sofa. Oo, itong kababaihan, ito po yun. Ay, hindi po sa amin galing yan eh. So, we have to check. Ang sabi Kasi po, nangyari po lang doon sa NBI-NCR lang po na NBI-NCR po nakalagay. Oo. yung pong entrapment dyan sa hotel, wala pong nangyaring hubo-hubo. Ano po? Opo, Ano wala. pagkabot po ng black money? Wala. Hinuli na po. Sa loob po ng ng hotel po. Okay, sige. Sa kwarto na po ng hotel dyan. Opo, just to be clear. Sige po, salamat na marami, Director, sa inyo pong pagliliwanag sa Maraming isyong salamat ito. po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.